Ang Pilipinas ay tinaguri ang social media capital of the world dahil sa napakalaking presensya ng mga Pilipino sa online. Sa panahon ngayon, marami na ang gumagamit ng mga platapormang online sa pagbahagi ng mga kaalaman at opinyon. Dito umusbong ang konsepto ng collectivism na nagsasangkot ng pagpapakita ng suporta para sa isang panlipunang issue o layunin sa pamamagitan ng mga online na aksyon. Ito ay binubuo ng mga mabilis at simpleng gawain na kadalasang ginagawa sa pamamagitan lamang ng isang click. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang positibo at negatibong pananaw sa online activism at kung ano nga bang psikolohiyang Pilipino ang nakapaloob dito. Ang online activism ay maaaring maging epektibo para sa halos lahat dahil karamihan ngayon ay gumagamit ng social media. Gayunpaman, ayon sa isang pag-aaral, ito ay pinaka-epektibo para sa mga kabataan at kababaihan. That is so fetch. Dahil sila ang pinakamadalas gumamit ng social media. Kaya naman, tayo ay nag-interview ng isang nabibilang sa kababaihan at nabibilang sa kabataan. Personally, hindi. Pero naka-witness na ako ng ilang protests dito mismo sa iyo. Oo, sumasali ako sa mga protesta kahit na nung estudyante ako. Kasi yun yung pamamaraan ko para i-express yung opinion ko, yung views ko, yung mga pananaw ko. Tsaka yun ang tingin ko na isang paraan para marinig yung collective voice. Hindi lang ng kabataan, kundi ng mga tao tungkol sa mga social issues, political issues na nakaka-apekto sa Pilipino. Online activism, siguro yung pagla-like, pag-share ng information about the current social issues. So tulad na lang sa flood control issue o kaya sa recent corruption na lumalabas na sa news. Oo, actually, yung online activism, medyo bago yan, diba? At naging mas matindihan yung COVID-19 pandemic. Yung sa experience ko, Deputy Director ako for Training, Outreach and Extension Program of the UP Center for Women's and Gender Studies. Yung pinakamalaki talaga namin problema nun ay paano kami magkakaroon ng training. So we developed Dakila, yung data, knowledge and information launcher, no, or Dakila. So doon nag-produce kami ng mga training materials on gender sensitivity, tapos yung mga frontliners, no, binigyan namin sila ng mga training. Tapos nag-evolve na yan kasi dumami din talaga yung mga naka-experience ng violence against women because of the extreme lockdown. Tapos meron akong isang colleague, si Professor Ina Gacad of College of Social Work and Community Development. Nag-put up naman siya ng Lunas Collective. In fact, hanggang ngayon may Lunas Collective pa din. Pag meron kayong kilala na aabuso or kaya nakaka-experience ng any form of gender-based violence or violence against women, pwede kayong magpunta sa Facebook page nila at maghingi ng tulong doon. Hindi naman sila magre-rescue, pero bibigyan nila kayo ng tips paano magiging ligtas ang sarili, saan kakukuha ng tulong, at mga ganun. At meron yung volunteer. So yun yung mga nakikita ko na very unique pagdating sa activism ng ginagamit ay online at may touch of feminism. Oo, syempre naman. Syempre meron siyang effect, especially since very online na yung mga tao ngayon, lalo yung mga Gen Z, mga millennials, and even yung older generations na kapag social media na rin. Although, masasabi ko na yung iba doon ay performative talaga. Pero still, kahit performative sila, at least, nasa-spread pa rin naman yung information by liking or by posting up story. So, kahit na hindi sumasakto yung mga pinaglalaban, at least, nadi-disseminate pa rin yung information. Oo, sa tingin ko naman nagkakaroon yan. Kasi di ba lahat halos ng tao ngayon, bata, matanda, babae, lalaki, regardless of your sex and gender, maraming oras ang ginugulong natin online. At maraming online platform. Meron kang Facebook, meron kang TikTok, meron kang X, diba? Tapos may iba pa, no? Na iba pang mga online platform yan. No? So, at ang karamihan ngayon ng mga tao kumukuha ng information sa online platform. Tingin ko, pwede itong magamit sa pagbabago ng lipunan, pero magiging, kung hindi natin babalansin, meron din disadvantages kasi dahil din dyan sa online platform na kumakalat din ang mga quote-unquote fake news. You're fake and a fraud! No? At yung mga tao minsan, click lang sila ng click, share lang sila ng share, tapos di naman sila nag-iimbestiga. Pero tingin ko, positive tsaka negative yung pwede maging epekto ng online activism mo. Ilan pang halimbawa ng collectivism na naaayon sa panahon ngayon ay ang nagaganap sa Palestina, kung saan ginagamit ng mga kabataang Palestino, lalo na ng kababaihan, ang social media tulad ng TikTok bilang paraan ng resistance. Nakakatulong ito sa muling pagkakaugnay ng Palestine at sa pagbabahagi ng kanilang karanasan sa buong mundo. Isang halimbawa rin ay ang naganap na ₱1 March sa Pilipinas nakaraang Setyembre 21, kung saan libu-libong mga Pilipino ang nagpakita ng suporta online
sa nangyaring protesta sa Luneta at sa EDSA sa mamamagitan ng pag-post, pag-like, pag-share, at pag-comment sa mga post sa FB. Ayon sa isang writer na si Yevgeny Morozov at ang kanyang pananaw na cyber-realist, tinatanggihan niya ang paniniwalang cyber-utopian o ang paniniwalang ang internet ay likas na nagpapalakas sa demokrasya at pagbabago. Siya ang nagpasimula at nagpalaganap ng terminong slacktivism upang ilarawan ang mga online action na lumilikha ng ilusyon ng makabuluhang pakikilahok nang hindi nangangailangan ng tunay na pagsisikap o panganib. Narito ang mga pangunahing punto ng kritisismo ni Morozov. Una ay ang pagkawala ng tradisyonal na forma ng aktivismo, pagbawas ng commitment, pangmaikli ang panahong epekto, at ang dalawang talim ng espada ng internet na nagpapaloob ng parehong benepisyal at kapahamakan. Ayon sa teorya ni Dr. Virgilio Enriquez, o ang istruktura ng pagpapahalaga, inihayag niya na ang values o mithiin ay transsituational, kung saan ito ay mayroong mga pamantayan. Una, ito ay gumagabay sa isip, damdamin o kilos. Ito ay magkaiba sa attitude o trait na maaaring maging negatibo, sapagkat ito ay palaging nakapokus sa ninanais, gusto o positibo. Kapag mayroong paglabag sa ating mga pagpapahalaga, tayo ay nakakaramdam ng negatibong emosyon. At kapag may paglabag sa values ng isang kultura, inaasahan natin na may negatibo itong kahihinatnan o consequence, tulad na lamang ng call-out at iba pa. Sa istruktura ng pagpapahalaga at online activism, naririto ang accommodative surface value na pakikisama, kung saan ito ay ang pagsali ng individual sa mga online campaigns ng kanyang kaibigan o grupo upang mapanatili ang harmonya at relasyon. Naririto rin ang confrontative surface value na unang makikita sa kilos ng pag-aalsa. Kabilang rito ang lakas ng loob o ang lakas ng pagboses sa sarili at sa pinaglalaban, paggamit ng totoong pagkakakilanlan o maging handang makipagtalo sa mga online troll o kalaban ng advokasya. No troll left behind! Narito rin ang bahala na, kung saan ito ay hindi pagkakatadhana or fatalism, kundi determinasyon at pag-ako ng panganib matapos gawin ang lahat ng makakaya. Sa online activism, ito ay isang deklarasyon na kahandang harapin sa anumang digital na kahinatnan. Sumunod ang pakikibaka. Sa online, ito ay nagpapakita sa mga coordinated campaigns, mass reporting, at digital protests. Sumunod ay ang pivotal interpersonal value. Sa online activism, ang pakikiramdam ang nagpapahintulot sa isang individual na maunawaan ang emosyon at tunay na layunin ng isang post, mensahe o komentaryo, lalo na kapag hindi ito direktang sinabi. Ito ang ginagamit upang piliin ang tamang diskarte kapag naghahatid ng kritisismo o pag-uudyok sa pakikibaka upang hindi ito makasira sa ugnayan o makabastos sa kapwa. Ang pakikiramdam ay hindi lamang tungkol sa personal na relasyon, kundi sa pakikiramdam sa nangyayari sa lipunan. Narito rin ang core value na kapwa. Ito ang moral na pundasyon ng online activism sapagkat ito ang pagkilos na hindi lang para sa sarili, kundi dahil sa pagkilala sa pagkatao ng iba. Sumunod ay ang linking socio-personal value na kagandahang loob. Sa online activism, ito ay sinasalin sa konkretong digital na pagtulong na lampas sa pagpo-post lamang, katulad ng digital bayanihan, fact-checking at information dissemination. Ang kagandahang loob ang nagtutulak upang gamitin ang sariling platform para sa kapakanan ng lipunan. Ang pinakahuli ay ang associated societal value na karangalan, kalayaan at katarungan. Ito ang huling layunin ng online activism. Ang lahat ng pakikibaka at lakas ng loob ay ginagawa upang makakita ang katarungan, kalayaan at upang maprotektahan ang karangalan ng mga inosenteng individual at ng bansang Pilipinas. Sa huli, ang collectivism ay hindi sapat. Gaya nga ng sagot ng ating mga interviewee at ni Morozov, ito ay may kaakibat na negatibo. Ito ay nagiging tunay na aksyon lamang kung ang pakikiramdam sa lipunan ang magsisilbing gabay upang ang pag-click ay maging makabuluhang pagkilos para sa kapwa at katarungan at hindi tungkol sa likes o engagement. Kaya naman, tayo ay maging responsableng Pilipino na may pakikiramdam at may pananagutan sa bawat